Ganon-ganon lang, 100 na tayo. What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy. And for today's video, nandito tayo ngayon sa San Simon dito sa bodega ng FKM Motorcycle Philippines. At ngayon sa harapan ninyo, nandito yung isa sa mga bago nila at kamakailan lang inilaunch nila itong motor na ito. Ito nga pala ang Glider 500S. So isa siyang cruiser bike na may modern technology at napaka-bangis na looks. So ngayon, alamin natin yung kanyang specifications, features, at magkano nga ba ang motor na ito. At hindi lang yon, ite-test ride din natin siya kasama ng mga ibang bikes dito. So abangan nyo yung ibang vlog natin pagka tinest ride na natin. At mag-uuwi rin tayo ng isang bike nila na ilo-long term review natin. So abangan nyo na lang kung ano yon. Pero ngayon, pagtutunan muna natin ng pansin itong napakabangis na Glider 500S. So umpisahan na natin ang video. Glider 500S. So meron tayong vlog nito na nilaunch nila nung Makina Moto Show 2024. April yata yun or ano, pero hindi ko na maalala. Sabay ito nung Slick 400 nila or yung maxi scooter ng FKM. Ito nga yung isang inirelease. Alam ko wala pa sa market nito, pero ganun pa man ay re-reviewin na rin natin siya para may idea na rin kayo once na magkaroon ito ng stock dito sa Pilipinas. At kung gusto niyo yung motor na to, makakapag-pa-reserve kayo agad. So bago tayo pumunta sa kanyang technical specifications, features, test ride, i-walk around ko muna kayo sa motor na to. Laki na radiator niya sa harapan. Double disc brake. Ang laki din ng exhaust niya. So, i-turn on natin siya. Ito yung kanyang remote. Meron din yata siyang mechanical key dito. I-turn on natin siya para makita nyo yung kanyang ilaw. Ayan. Ayan kanyang TFT display. Ganda ng animation. Bangis. Ganda din ng coloring or yung theme. Naka black, white, red. So, turn on natin yung kanyang hazard. So, dito sa harapan, LED lahat. Hindi siya sequential pero para siyang isa lang yung ilaw niya pero nag-illuminate sa lahat, nagre-reflect. Ilaw niya, ayan, classic. Merong 4 na bulb doon and then meron sa taas na, ayan, parang sabi nga ni Joe Moto, parang merong slot machine doon sa loob. So pag high beam, nakasindi siya lahat. Meron pa pala doon sa taas. I think yun yung kanyang low beam. Yan, mamaya malalaman natin yung pagka tinest ride natin. So dito naman sa likuran, hindi kasi natin siya mapapaandar kapag naka-side stand, Kahit naka-neutral siya, kung naka-side stand siya, naka-activate yung kanyang kill switch sensor. So mamaya sa test ride ko rin ipapakita yung kanyang ilaw. So dito sa likuran, ayan, napakahaba. Double shock absorber with canister or gas charge po siya. Adjustable din yung kanyang preload. Naka-single piston brake caliper. Ayan, wavy disc brakes. Tire size niya, 150/80 rim 15. Malaki yung niya, oversized kasi siya ay isang cruiser bike. 2-in-1 barrel exhaust with metallic silver tip na naka-matte black yung gilid. And then meron siyang heat guard dito. Steel din, steel plate. Sa kanya namang tapakan para sa back ride or sa pilon, meron siyang rubber. I think naalis din yan. Ayan, may screw siya sa ilalim. Para pagka, ewan ko kung in-offroad ito kasi may spike siya sa gilid Ganon din dito sa harapan. So sa design niya, ang ganda. Kulay beige. Merong sticker ng Glider 500 dito. Nalimutan ko kung anong movie yung parang kamukha nito Basta parang siya, yung alien movie siya. Tapos ganun yung fairings niya. Ang smooth lang, para siyang umalon lang na ganun Sa upuan niya, one-piece seat. Premium seat cover. Mas magaspang dito and then mas fine or makinis dito. Meron ding hawakan dito, para pagka ina-atras niyo yung inyong motor. Pero meron tayong parang grab rail na maliit dito So LED, meron din siyang dashcam, tapos yung kanyang mudguard, iba yung design. Meron ding ilaw yung kanyang plate number. Meron din tayong added reflector dyan. So may chain guard siya, mababa lang siya, May linya ng red dito, may emblem ng FKM. Ito yung kanyang radiator. Meron na ring cover. Tapos meron tayong parang salok or yung engine cowl. So itong motor na to ay twin cylinder. Dito naman sa harapan, naka upside down suspension. May brand yung kanyang caliper, Yan, double disc brake. And each disc brake merong double piston brake caliper. Hangte brake calipers. Tapos yung tire size naman natin dito sa harapan, 120/80 rim 18. Front fender naman natin, two-tone din. Merong black and then yung beige.
Ang ganda talaga ng kulay na to. Pati dito sa radiator cover sa gilid. Ang ganda talaga, promise. Parang unti-unti ako nai-inlove sa cruiser bike. So dito naman meron siyang cowl. So silipin natin yung kanyang panel. So same din sa ADV 180, ganun din yung kanyang mga buttons dito, tsaka passing light. Then meron tayo ditong kill switch, hazard button, kakulay pula parehas, and then ating starter button. Hand grip niya, hindi sobrang lagkit pero may feeling na malagkit. Okay na rin. May bar and slider tayo malaki. Front brake natin or yung lever, merong 5-stage na adjustment. Tapos transparent yung ating brake fluid canister. And then sa clutch naman natin, malambot. And then ito yung ating panel. And then yung ating mga light indicators na sa gilid. So meron siyang digital tachometer, speedometer na malaki, gear indicator, digital RPM po ito. Time, fuel gauge, engine temperature, total odometer, trip meter. Meron pang mga nakalagay dito na Bluetooth and Wi-Fi, I think. And then siya ay keyless. Ito yung kanyang button. Illuminated siya, no? May ilaw. Then ito yung ating remote. So para ito turn off lang din yan, pindutin nyo lang din ito. Side mirror natin, round type, malaki. Okay din ang stem, parang sa ADV 180 kamukha lang din. Iba lang yung design dito sa. So transmission pedal natin, ayan. Medyo nakalabas. Tapos meron tayong side stand. Uy, ang bangis. Belt driven pala ito. Kala ko, Jane. Belt driven pala ito, guys. Pero kung titignan mo siya sa una, mukha siyang hindi belt driven. Dahil yung mga ganito kalaking bike, usually chain driven talaga ito. Pang big bike ang kadena at mga sprocket. Ang bangis at ang haba ng kanyang wheelbase. So alam nyo naman guys, pagka nagre-review tayo, hindi tayo galing-galingan kung ano talaga yung nakalagay sa information sa website ng FECON. Yun talaga yung babasahin natin. Hindi tayo yung nagkakabisa tapos yung nagagaling-galingan tayo na magre-recite. So ito, based sa kanilang website, ayan, FKM. FKM Philippines po ito, no? Ayan, introductory price niya, 298,000. So, punta na tayo sa kanyang engine specifications. So, si Glider 500S ay gumagamit ng 500cc engine displacement, 8-valve, liquid-cooled, double overhead cam, 4-stroke, at nagpuproduce siya ng 39.6 kilowatts at 8,500 RPM and 50.2 Newton meters torque at 6,500 RPM. Fuel injected, 6-speed manual. So front suspension natin, inverted shock absorber, at sa likod naman, inflatable adjustable shock. Ibig sabihin may na siya, gas charge na siya. So front tire natin 120/80/18, rear tire naman natin 150/80/15. Front brakes opposed, 4-piston brake calipers with 300mm dual floating disc. Ang bangis. Floating disc pala siya. At sa rear naman natin, single piston brake caliper with 240mm single disc. So wheelbase niya, 1,540. Napakahaba. Seat height niya, 705mm. Sobrang baba na po ito. Ground clearance niya, 170mm. Curb weight, 200 kilograms, pwede na. Kasi yung aking 400cc, mabigat yun, nasa 210 na yun. And then fuel capacity niya, 14 liters. So approximately, kapag ka mga dual cylinder, 500cc, ang fuel consumption niyan, lumalaro ng 20 to 25 kilometers per liter. Ayan, aside sa technical specifications, features niya is meron siyang dashcam, all LED, non-ABS po ito. Yan, naka-TFT display, illuminated yung kanyang mga buttons, at meron siyang napaka-angas na looks. So ito po, isang cruiser big bike. So ngayon, tetestingin naman natin siya, tetest ride natin siya para malaman natin yung performance niya, yung kanyang engine, yung ergonomics, tires and suspension. Alright, so test ride na natin ito guys. Okay. So, ito kasi hindi natin siya mapapaandar ng nakatayo lang. Kailangan kasi nakataas talaga yung kahit naka-neutral siya, kung nakababa yung center stand, hindi natin siya mapapaandar. Kailangan natin siya talagang sakyan. So, sa ating brake light naman, same lang din. Meron lang siyang separate na dilaw dito para sa turning signals. Pero ganun din. Puro mga lines or broken lines yung kanyang brake lights. Tapos LED lahat. Okay. Sa unang upo, ayan, 705mm. Flat foot tayo parehas dito. Tapos naka-uprise. Hindi tayo nakasubsob. Sitting position natin is upright lang. Medyo parang mabigat yung motor. Siguro dahil lang din sa wheelbase niya. Mahaba kasi. Sound check. One click lang siya tapos tahimik.
ang bassy. Hindi ko alam kung naririnig nyo sa mic natin kasi may noise cancellation kasi yung mic natin. Tapos visible lahat ng button kasi may backlight. Ating handlebar naman tapered, meaning makapal dito sa gitna, manipis dito sa dulo. Oh, laki ng tunog. Sa clutch nya malambot. Walang naka-indicate na kung ito ay sleeper clutch or hindi, pero I think non-sleeper siya. Ating fuel tank cap, ayan. Sa color na available dito, wala pa dito sa Pilipinas, pero ang nandito kasi sa atin ay yung gray, dark gray or beige, something like that. Kasi sa kanilang website ang nakalagay dito gray, black, and green. So tara, let's take it for a spin. Permera, tignan natin kung makatag. Medyo, pero not bad na rin. Oh, lakas ng torque nya ha. Testing muna natin dito. Malambot yung kanyang manibela. So pag maaraw, medyo hindi visible to, pero alam ko na-adjust yung kanyang backlight. Medyo nakatutok yung kanyang panel or yung TFT panel niya sa taas, ano, kaya medyo madilim. Ang tanging nakikita ko lang sa kanya ay yung speedometer. Hindi ko masyadong napapansin yung kulay pula na gumagapang doon sa kanyang digital tachometer. Ito medyo naaninag ko yung kanyang digital tachometer, 1.3, 1.4. And then the rest, hindi ko na masyadong mabasa. Natatalo nung ano, hindi pa masinag yung araw nito, no? Medyo makulimlim pa. Ayan. So, cruiser, meaning pang cruising siya. Hindi siya pang racing. Alam niyo yun? Ganito yung mga gustong motor ng mga daddy natin, tito. Oh, wow. Responsive, agile, or aggressive. Ayan o. Ganon lang, 100 na tayo. At sa kanya namang braking power, non-ABS. Madalang ka mag-i-skid dito, no? Haba kasi ng wheelbase. Baka maligaw ako ng ano hindi ko matagpuan yung Facon, kaya dito lang tayo nagte-test ride. Ayan. Grabe yung ano niya, lakas at saka responsive. Wow. Pasensya na kayo sa wind noise, di ko maibaba yung visor ko, masyado ako na-excite sa motor na to. Wow, ito yung mga tipong pinang-long ride. At saka hindi ko napapansin na siya ay ano, no, belt driven. So sa mga piyesa naman ito, meron na rin ito. Hindi naman nila i-release yung motor kung wala itong mga available parts. Side mirror okay din, malapad at hindi magnified. Vibration, although mahaba yung kanyang handlebar, yes, merong konti. Kapag ka low speed, high gear, ayan, yung mapapansin nyo, nanginginig talaga siya. Normal yan. Braking power niya, okay naman sa likod. Although hindi talaga recommended na likod lang ang gagamitin, kailangan nyo talagang gumamit ng harapan. Ang lakas niya, promise, 500cc, damang-dama mo talaga yung pagka 500 niya. Although hindi ko lang masyado talagang mabasa, hindi ko alam kung paano i-adjust pa yung kanyang backlight, pero I think na-adjust yan kasi TFT na yan Manageable lang yung kanyang handlebar. Smooth lang iliko-liko. Suspension, yes, malambot suspension. Sa harapan, although siguro dahil magaan ako, kaya parang medyo matigas yung kanyang USD fork. Ganon din naman sa 400cc na gamit ko. Pag magaan ka kasi, parang ang tigas-tigas ng suspension sa'yo. Pero pagka medyo may timbang ka, let's say tumitimbang ka ng 90 pataas, lalaro na ng maganda yung mga suspension na yan. Upuan, ang lapad, ang sarap sa puwitan. Lalo na yung seating position natin. Ay nako, para lang nasa sopa, para ka lang nakaupo sa bahay.
Ayan, hindi nakakangalay sa paa, sa likod. Saktuhan lang. Ang sarap. Comfort talaga. Plus, pagka ikaw ay dumaan sa harapan ng maraming tao, head turner ka talaga. Bukod sa yung tunog niya, maganda na. Ang ganda pa ng design ng kanyang katawan. Ito na yata yung pinakamurang 500cc na alam ko. Kahit ganun din dito sa kanilang Falcon 400. Ito na yata yung nandito na sa FKM. Yan, murang 400cc, murang 500. Alam niyo na. So ayan guys, kahit naka-neutral siya, kapag binaba niyo yung kanyang side stand, magta-turn off siya. Ayan. So anong tingin nyo? Anong masasabi nyo sa bike na to? Oh, grabe pala yung gilid niya, oh. May winglet pala siya dito. Ayan. So anong tingin nyo guys? Kung ano masasabi nyo sa bike na to, comment nyo lang dyan sa comment section sa ibaba. Napaka-pogi. Promise. So sana someday mahiram natin ito kay Fecon or makabili tayo ng ganito para alam nyo na, as a motorcycle enthusiast, gusto ko rin mag-ipon ng iba't ibang klaseng bike. Meron tayong naked, touring, cruiser, sports bike, scooters, scrambler, mga kung ano-ano. Pangarap ko din yan eh. Kung kukuha man ako ng cruiser, I think ito na yon. Lalo na yung presyo, panalong panalo. At the same time, modern na rin ang kanyang mga technology. 6-speed, all LED, double disc brake yung harapan, although non-ABS, okay lang. So that's it. Yan ang ating vlog para sa FKM Glider 500S. So abangan nyo lang ito. I-update ko rin kayo kapag ito in-out na sa market or meron na tayong stock dito sa Pilipinas. At sana balang araw ma-review rin talaga natin ito. Magamit natin sa long rides at alam nyo na, may pantambike din natin para may pakilala natin na si Fecon or si FKM talagang may ino-offer na rin na mga ganitong motor. So okay siya. Nice one, Fecon. Panalong panalo sa akin itong 500cc na to. Ito yata yung pinakauna nilang 500cc or ito yung pinakamalaki nilang big bike. Meron silang 400, dalawang klase, isang naked or na retro classic, and then meron silang maxi scooter, yung Slick 400. Ito 400 din, ito yung Falcon 400X. So ayan, like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Ride safe and see you on my next one.